Pasumpa ka pa, tangina ka. Ayan mga kababayan, at magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo sulok ng daigdig naroon, lalo na po dito sa ating mga OFW na kung saan po ay talagang sunog kilay at subsob sa ang ulo sa pagtatrabaho at pero yun po mga remittance nila dito na pinapadala sa atin ay ninanakaw lang nitong mga animal ng mga politikong ito. But anyway, ang kagandahan po nito ngayon ay parang medyo baka lang matuluyan kasi may natagpuan po. Ayoko po munang sabihin dito ang pangalan, pero ang alam ko po ay itong si Butod ay natagpuan pong bumubula ang bibig. Ayan. Sabi ko ayoko pong pangalanan muna dahil nga maging ako hindi ko po sigurado. Alam nyo naman po na nandito ako sa Mindoro, nandito ako sa ilalim ng bundok at umaasa lang po ako doon sa mga feedbacks ng ating mga kaibigan at yun nga po yung sinasabi na natagpuan daw pong si Butod na bumubula ang bibig. So abangan po natin yan sa mainstream media kung kailan po ililibing at kung yan ba ay natuluyan na. Pero ang alam ko, baka hindi naman kaya sinunod niya. Siya ang nakasunod doon sa sinasabi kong uminom silang tig-isang basong Sunrox. Ayan po. At baka malamang noong nakasinghot ay natandaan niya yung sinabi kong uminom sila ng sambaso Sunrox at kaya uminom, ayun, natagpuan daw pong bumubula ang bibig. So, yun po ang abangan po natin. Anyway, maiba po tayo ngayon dahil ito pong kung natatandaan niyo po yung isang congressman diyan sa Pampanga, diyan po sa bayang Pampanga, kung sino man po yung nasasakupan nito, si Gonzales, si Dong Gonzales. Ito po ay paldo-paldong kwarta rin po ang kinulimbat nito diyan sa flood control na yan. At katunayan, ayan po ay doble-doble po ang kaso sa ombudsman yan. At ang pagkakalam ko po, hindi po siya congressman ngayon, kundi yung kanyang anak, ang congresswoman, yung Nica Gonzales po ang congresswoman ngayon, yung anak niya. Mismong sa bibig po niya nanggaling yung pagsagot doon sa mga mali-malitang pira. Aminado na po. Kaya ito wala pong kahirap-hirap dito sa BP Sara. Doon sa mga investigador, sa mga susunod. Walang kahirap-hirap kasi antimano, damputin na lang ng damputin yan. Kagaya kay Luistro, di ba siya na rin may sabi na tinago ko ang aking asawa sa kasong rape. Wanted siya. Wanted siya. Ayan po, so ito naman po ay sabi ko walang kahirap-hirap yung susunod na administration dito dahil damputin na lang ang damputin ito, kalabuson, wala nang investigasyon to dahil mismong sa bibig nila nanggaling. Ito po yung sinasabi nung anak ni Dong Gonzales na itong si Nica Gonzales na congresswoman para itong pumaldo dyan sa flood control. Ayan Tika.
Pakikalat nyo po ito, pakishare nyo po. Dahil importante pong marami pong makaalam dito sa aminado na congresswoman, dito sa isyong ng mali-malitang pira. Ito na po. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. Pakinggan ng sinman Mika Gonzales. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan. Para matapos na. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. Pakinggan ng sinman Mika Gonzales. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan. Para matapos na. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta. Hindi lang daw siya yung tumanggap ng malita. Marami sila. Aminado. Ha? Hindi naman, binigay naman daw yun sa kanila, sa kanya. At hindi naman daw niya hiningi. So, ibig sabihin, kung binigay sa iyo, na alam mo naman galing sa pinagnakawan yan, tinanggap mo, accessories ka sa krimeng pagnanakaw. Kaya ito po yung sinasabi ko, walang kahirap-hirap ang susunod na gobyerno dahil ito, ikakalabuso na lang ikakalabuso ito. Ito, pagka nagkaroon pa ng investigasyon itong mga ito, putang ina, masasabi ko talagang wala nang matinong tao na pwede pang maglingkod sa taong bayan. Wala na. Kung ito pa ay padadaanin pa sa investigation, napakaliwanag na eh, na tumanggap siya ng malita. Hindi lang naman daw siya ang tumanggap ng malita. Bakit daw? Siya na lang daw ang ini-issue. Ibig sabihin, marami pa ang tumanggap. O ayan. Naku po, bilyon-bilyon po yung panito, yung lalo yung tatay nito, yung Dong Gonzales, dami pong mga kaso ito. Ang mga kasapin-sapin po sa kaso sa ombudsman, yun si JJ Suarez, isa rin po yan. Kaya lang, hindi po tayo nakakasiguro dyan. Dahil kung itong gobyernong ito, yun yung kwan eh. Diyan na lang sa impeachment ni Luis Tro na ito eh. Alam na nila mali-mali na yung pinaggagawan nila, tuloy-tuloy pa eh. Ibig sabihin, wala na, hindi na nila sinusunod ang batas dito. So ngayon, dito kay Mika Gonzales na ito, hindi na kailangan imbestigahan ito. Pag sa yung susunod na administration, pag ito ay inimbestigahan pa, na hindi agad diniretso sa bilibid ito, masasabi ko talagang wala nang matinong tao ang pupwesto pa sa gobyerno. Lahat po talaga may mga saltik na. Kaya ngayon pa lang po mga kaibigan, yan na sinasabi ko diyan kay Luis Tro. Aminadong aminado. Bakit hindi pa inaaresto nitong mga kapulisan at kasundaluhan itong Luis Tro na ito dahil aminado, obstruction of justice po itong ginawa ni Luis Tro sa kanyang asawa. May kaso po ang aking asawa ng rape. Tinago ko ang aking asawa. Ayun, wanted siya. Yan ba kailangan pa imbestigahan yan? Wala na. Kaya pero ako kung sabi ko nga mabigyan lang tayo ng pagkakataon, walang salisalita. Wala na. Hindi ko na kailangan magsalita. Maghuhulihin yan at gilitan yung mga putang inang yan. Tapos ang kwento. Wala na. Hindi kailangan magpa-imbestiga. At tingnan mo itong itong si Soto na itong bugok na ito. Ewan ko kung ito pa iba kahapon ba ito? Ewan ko. Ala ka, ang Agnes na si Tuta Soto, si Buikin Mayong nagmamagaling na wala. Yan na nga yung aking pinakuan sa inyo. Pinanood kahapon sa inyo, no? So, ang gusto ko lang pong ulitin, dito po kasi, makikita po dito yung pagiging kabangagan ng administration.
Kaya, papakita ko lang po ulit sa inyo na ito pong Malacanang ay pinamumugaran na po ng aswang. Aswang na po ang namumugad dyan. Ito po ang katunayan, na puro aswang na po. Yan, yan. Mga lagad ko! Bilisan nyo! Opo, Pinuno! Di ba? Sabi nga ni Madam Chair, Mga aswang na, yung mga namumuno dyan. At saka, maliban sa pagiging aswang, may mga saltik na may mga kaltog na sa ulo, yung mga nandyan. Ano ang katibayan ko? Ito ang katibayan. Mababasa po ito sa Birana hindi ko mabasa. Birana Book of Records. Na talagang ito ang mga katibayan na may mga saltik na ang mga nandyan. Maluluwag na ang tornilyo. Yan po ay mababasa ninyo doon sa Birana Book of Records. Buklatin niyo po yun, mababasa ninyo litra by litra. Ito po ang katunayan kung bakit sinabi ko may mga saltik na ang ulo nito mga ito. Ayan. May second demotion sa likod niya. Sa likod niya, tingnan niyo, yung second demotion. May mga malibas sa mga aswang, pinamumugaran ng aswang yung Malacanang. Pinamumugaran, puro may mga saltik ang ulo. Ayan, at ikaw, Nika Gonzales, batang-bata pa po ito. Congresswoman na ito, anak ni Dong Gonzales. At kawawa parang sobrang yaman na ng pamilya mo, gumawa ka pa ng ganyan, Mariosep. Okay lang sana kung nagugutuman kayo sa yaman ng tatay mo. Mayroon pa kayo sariling construction na puro mga substandard yung mga pinaggagawa ninyo dyan sa flood control na yan. Bilyon-bilyon ang mga kontrata ninyo. Tapos ngayon, tatanggap ka pa ng malita galing sa flood control. Napakasasama talaga ninyo. Sobra na. Kaya sana nga, anyway, kahit na ayaw ko sana, pero sige na lang, magpapa-appoint ako. Bagay, under negotiation kami ngayon. Ongoing negotiation kami. Pero wala nga tayong kasiguraduhan Pero sabi ko nga, depende. Kung iyan ay kaya naman ninyong gawin. Sabi ko nga, doon sa kausap ko. Kasi ang talagang advokasya ko, patayin lahat yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Ngayon, sabi ko ganyan, kung kayang-kaya naman gawin yan, hindi ko na siguro kailangan pumasok pa dyan. Pero magtapatan tayo, kung hindi nyo kaya, ay kailangan nyo nga akong ilagay dyan. Dahil hanggat hindi po natatanggal, hanggat hindi po natutudas, hindi po namamatay itong mga kawatan sa gobyerno, pauli-uli lang po yan. Yun at yun po, wala pong katapusan yan. Kasi unang-una, tingnan mo itong Dong Gonzales, dyan na lang example natin. Numero 1 kawatan. Ngayon, may anak, natuto na rin kumawat tong anak. Itong si Rapitol po, yung mga example kong bibigay. Galit na galit yan yung unang salyada na investigasyon sa PCSO. Galit na galit kay Mel Robles. Kinabukasan lang.
biglang bumait kay Mel Robles at nawala. Silang dalawa ni Coco Pimentel. Ayan. So kung ano mang kadahilanan yon, alam nyo na ang kadahilanan yon. May nagsasabi na 1 billion, may nagsasabi doon sa isa na 600 million. Kaya siguro bumait. Ngayon, dahil ginawa nitong Rapi Tulfo, dahil nakita nung anak na ginawa nung ama at pinalamon itong anak ng galing sa pinagnakawan, tingnan nyo, mayroong flood control allocation na 2 billion. Itong si Raprapre na parang butanding diyan sa Quezon City yan. Mayroon bang baha diyan sa Quezon City? Mayroon bang ilog yan na dapat na lagyan ng dike or dike? At bakit mayroon siyang allocable na 2 billion? Kaya't naman, doon ay dumayo sa Amerika na naglaklak ng 1 galon na alak. Siguro alam nyo naman po yan. Itong anak ni Rapi Tulfo na parang mukhang butanding. Actually, kung ito hangang-hanga ako dito dati. Maging dito kay Rapi Tulfo, sobrang hanga ako dyan. Idol ko nga yan eh. Pero doon sa ginawa nito, naku po, sinusumpa ko itong pamilyang ito. Sinusumpa ko. No. Balikan ninyo yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Ni Erwin, kung papaano niyang apurihin si President Duterte. Ha? Ngayon, iba na yung tono niya. Ganyan po yan. So kasali po sa mga kawatan o sa mga magnanakaw, yung mga ganyang mga balimbing na dapat ito hindi na kailangan pang pagtagalin ito. Yun po yung sinasabi ko. Pasensya na po kayo kung ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo kung anong gagawin ko sa inyo. Ano? Simple lang naman. Sa oras na mabigyan ako ng posisyon at magkikreate ako ng isang ahensya ng gobyerno na para tumudas dito sa mga kawatan, magpapagawa po ako ng malaking tangke. Malaking tangke na open. Na parang swimming pool. Yan. Pupunuin ko po ng suka yan. Suka. Pagkakagastusan ko yan. Kung ilang libong litro yan ng suka. Punuin ko ng suka. Tapos, lagyan ko ng 10,000 sako ng asin. Tapos, yung lahat ng ani dito sa Mindoro at dyan sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya na yan, ani ng sili, lahat yan, paipon ko lahat yan at bibilhin ko lahat yan. Tatadta rin yung siling labuyo na yon ng pinong-pino. Ilagay din diyan sa swimming pool. At pagkatapos niyan, ayun na. Papipilahin ko na yung babalatan ko. Magbula dito sa ulo, dito. Ang bilis pong balatan ng tao eh. Ito lang po, hiwain nyo pa gitna yan pa. Yan, hiwain nyo gitna. Tapos medyo tusukin nyo lang ng kutsara. Yan, paikot. Tapos pagka ginanyan nyo po yan, hinilap nyo po yan, parang palaka. Yan. Ganyan po kadali na balatan ng tao. Parang palaka yan. Ha? Mula dito sa ulo, sa bunbunan yan, hanggang doon sa talampakan, mababalatan yan. Tapos ngayon, saka ko ngayon, ihahagis doon sa swimming pool na nilagyan ko ng suka, asin, sili. Yan. Maaari pa nga, lagyan pa ng kalamansi. Diyan ko palalanguyin. Siyempre, yan. At ay, siyempre, may bakod yun na bakal. Ibig sabihin, wala silang takas. Doon na sila. Oh. Doon doon na lang sila, wala silang choice kundi lumoblob sa swimming pool. Ngayon, siyempre hindi agad mamamatay yan eh.
Kung hindi mamatay agad yan, di nagdurusa sila. Doon pa lang nila marirealize yung mga pinaggagawa nitong mga animal na ito na sila ang nagpahirap sa mga kababayan nila na ngayon ay sobrang dami na ng mga taong walang masaing. Ganyan ko isa sa larawan at mangyayari yan. Gagawin ko at gagawin yan. Hindi ko po pwedeng hindi gawin yan. No. Kapag ka naghihingalo na yan, pabubumbitan ko yan, bubumbitin ng tubig tabang. Siyempre, naghihingalo na eh. Pag gusto ko, buhay-buhay pa ng kaunti. Saka mo ngayon, tatadtarin. Isasalang ko, may karoon akong grinding machine dito eh. Kung bagay, buong tao ito, mag-grind niya eh. Pero mas maganda, tadtarin mo muna, salang mo sa grinding machine. Pinong-pino yan, parang corn beef. Saka yan ang ibabahog ko dito sa mga buaya ko na nandito sa basement ko. Puta, ang saya siguro nito mga buaya ko nito. Ilan yung kwan dito? Ilan yung anaconda rito? 2 division ko kasi ito. Isang division ng ng mga giant crocodile at isa rin pong division ng giant anaconda. Yan yun. Naku, sarap na sarap siguro itong anaconda ko nito. Makakakain siya ng giniling. Giniling na mga kawatan. Abay, pagka bumababa po ako rito sa basement kulang na lang magsalita yung anaconda Talaga ang saya-saya niya. Ibig sabihin, parang nadidetect na niya na malapit na sila makakakain ng kawatan. Yan po yan. Sabi ko nga sa kanila, konting antay lang. Antay-antay lang kayo. At sisiguraduhin ko makakakain kayo. Kasi kaya ko ikukan ito, kaya ko isasalang sa grinding machine to para pati yung buto, durug-durug. Hindi na ngayon mahihirapan yung bitukan ng anaconda ko na magtunaw ng mga buto nila. Baka mamaya, siyempre, alangan pati buto pakainin ko yan. Baka mamaya magkakulon cancer itong mga anaconda ko rito at saka buaya. Kaya kailangan gilingin. Yan. Ito, pagka nandyan na ako at hindi ko ginawa ito, sabihin yung sinungaling ako. Sabihin yung sinungaling ako. Pag hindi ko nagawa ito. At pagka hindi ko na ginawa ito, hindi na kailangan yung sabihin sinungaling pa ako dahil hindi nyo na ako makikita. Hindi na ako magpapakita rito. Hindi nyo na makikita itong gwapong ito. Di ba? Hindi na. Speaking of gwapo, speaking of gwapo, sinasabi ko lang po rito, kung gusto niyo gumwapo at gumanda, mag-subscribe kayo di sa Birana Live Studio TV. Tiyak ko gwapo kayo, gaganda kayo. Kagaya ito ngayon nanonood panood itong video ko, hindi man lang mapindot yung subscribe. Kaya yun kaya hanggang ngayon mukhang kuhol ka pa rin pindutin mo na subscribe. Tingnan mo ito, nanonood hindi man lang mapindot yung subscribe. Bakit? Gusto mo na bang tingnan yung itsura mong para mukhang kuhol? Baguhin yan. Mag-subscribe ka lang, mababago yung mukha mo. Gagandang lalaki ka, gagandang babae ka. Hindi lang yan. Nako. Magkakaroon ka pa ng napakatapang na sex appeal. Tingnan mo ito. 177 years old. Pero pinipilahan ng mga manliligaw dito. Karami-rami pong mga artista yan. Ayaw ko lang pong i-mentionin dito kung sino-sino yung mga artistang gustong pagsamantalahan ako. Nako po, madami po yan mga artista. Pero hindi ko na po kailangan sabihin pa rito. Yun po sinasabi ko. Mahahawa kayo nung kamandag ng sex appeal ko pagka nag-subscribe kayo. Hindi lang yan, susurtihin kayo. At hindi lang yan, sisiguraduhan ka siyempre, pagka sunerte kayo, yayaman kayo. Saan ba nagsisimula ang yaman? Doon sa swerte.
hindi ka naman yayaman pagka hindi ka sunerte, di ba? Kaya, pag nag-subscribe ka rito, suswertihin ka. Pag nangyari yon, pag nasunerte ka na, yayaman ka na. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga taga-subaybay at siyempre dito po sa lahat ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.